nagiging problema po natin, yung mga nasa paligid po niya, nasira na po ang doktrina ng Iglesia ni Cristo. Kung papaano nyo hinangaan nun, ngayon po, nakita nyo, napakarami ng anomalya, napakaraming mga tiwali na ginagawa po ngayon sa iglesia. Yung po ang ayaw po namin. Sir, ano po yung tinutukoy natin sa video na panganib sa buhay nyo? Na, ano po, di ba po nakapost? Pinagbabantaan po kami. Sino po nagbabanta? Yung pong sanggunian. Ano po ang sinasabi nila sa inyo? Ang sinasabi, lumalabo po kami sa pamamahala. Dali lang po ha? Natutulak ako Hindi dito po kami lumalaban. Huwag ka magalaw yung camera na ano. Hindi po kami lumalaban. Wala namang camera yung kanina. Mahal po namin ang aming kapatid na siyang namamahala ngayon sa iglesia. Ang amin lang pakiusap, huwag siyang maniniwala doon sa sanggunian na kanyang pinagkakatiwalaan. Sapagkat nauubos ng abuli ng iglesia sa kung ano-anong mga proyekto na hindi naman kailangan. Nauubos ko lang. Ano po yun? Sino po yung naglulustay ng pondo po ng iglesia? At saan nilulustay po? Yung sinasabi niyo po. Sino po yung sinasabi po yung naglulustay? Saan po siya ginagastos, nilulustay? Meron po tayo kasing mga construction na mga hindi naman dapat sanang naipagawa. Kaya tuloy nahihirapan yung iba na kung paano babayaran yung mga maintenance cost nun. Ang Philippine Arena ho ba yung tinutukoy po ninyo? Isa na ang Philippine Arena sa pinagtataka ko kung bakit nabuo eh. Dahil nga sa ang amin laging priority na ipinagagawa ay ang mga malalaking kapilya po. Alam nyo naman ho yun eh. Eh bakit ngayon, napunta ang focus po natin doon, sana man lang kung hindi nauubos ang pondo para po sa paggawa ng mga kapilya. Di ba? Sir, kamusta po nanay niyo po ngayon na nakita din sa YouTube video si Katay? Eh siyempre nalulungkot po siya dahil sa hindi siya naiintindihan po ng kasalukuyang namamahala. Inuulit ko lang po, mahal po namin ang kapatid na Eduardo B. Manalo. Kaya lang nalulungkot po kami sa nangyayari ngayon. Hindi po kami papayag na lapastanganin po ang doktrina ng Iglesia ni Cristo dahil ito ay ginagawa ng mga ilang nakapaligid po sa aming kuya, sa aming kapatid. Sir, saan po tayo patungo ngayon? Ngayon tiniwalag kayo, saan tayo patungo ngayon? Ano pong balak niyo na ngayon gawin? Gusto ko po sana ay manawagan nga po sa aming mga kapatid. Ang sabi ko nga po kanina, kung maaari sana ay manawagan una sa lahat, sa lahat ng mga ministro at manggagawa ng Iglesia ni Cristo. Ako po ay nakikiusap sa inyo na manindigan po tayo, huwag po kayong matakot. Kung maaari sana, pumunta na po kayo dito, mag-vigil po tayo para po matapos na po lahat to at makapagbigay po ng strong statement sa kapatid na Eduardo Manalo na ang iglesia po ito nasasalaula na. Napakarami na pong katiwalian at ang pinakamasaklap sa lahat ay yung mga nawala po na mga ministro, yung mga missing na mga ministro at yung mga ginigipit na mga ministro. Ano po yun? Kaninang umaga ho, nasabi nyo na hostage kayo. Bakit ho? Hindi ko po sinabi yun. Hindi ho, nakasulat, pinaplas nyo doon sa Hindi po, meron pong batang nagbibiro lang po. Ay, masamang biro yan. Wala pong ganon. Sir, ngayon tiniwalag kayo, sir, paalisin na daw kayo dito sa lugar. Saan ho kayo pupunta? Eh wala naman po akong pupuntahan eh. Kaya nga po yun ang pinagtataka ko eh. Kaya sana po ang mga kasama natin sa media, ang totoo, kayo ay pinasasalamatan po namin dahil kung hindi po sa inyo, eh baka napahamak na ho kami. Kaya nga sana nakikiusap ako sa inyo, maiparating nyo sa aming mga kasama, lalo na sa mga ministro at manggagawa, at sa lahat po sana ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Tumungo na po kayo dito sa lugar na ito. Ipagsanggalang po natin ang iglesia. Huwag po natin papayagan na ito po ay madungisan. Salamat po. Yung pinaplas mo bang hinostage? Ayan na. Maganda yung